Hello, welcome to um, Water Sign Philippines. So, reading po ito for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, for personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading sa kanya. Kung gusto mo naman, pwede mong maranasan yung palm reading mula sa akin. Kung mag-a-avail ka nung ating mga PO bracelets doon sa TikTok account ko. No? Check mo na lang. Unicorn Princess Tarot sa TikTok. And then, check mo yung aking TikTok shop doon. Yan. Yan yung mga example ng mga PO bracelet. But anyway, basta maka-avail ka ng worth 1,000, pwede na rin natin i-consider yun. Kahit ano yung mga product na nandun. Para mabigyan ka ng free palm reading. Okay, let's start. This is for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Swords. Wow. What's with the Two of Swords? Five of Swords. Bottom of the deck is the Ace of Swords. So, marami kang iniisip ngayon, There's a decision na kailangan mong gawin. No? And I feel like, with the Five of Swords, kung gusto mong mabago yung sitwasyon mo, kung gusto mong mabago yung buhay mo ngayon or sitwasyon mo ngayon, kailangan mong sabihin, kailangan mong magsalita, kailangan mong sabihin kung ano man yung mga nasa isipan mo. Or you have to be more open. Kasi nakikita natin, gusto mo pakiramdaman ka lang ng ibang tao or maramdaman nila kung ano yung gusto mo. And hindi yun mangyayari kung hindi mo sasabihin. You have to show yourself. Okay? I feel like may mga tao dito na tinatry mong i-ignore or wag pansinin. But, anyway. Pagdating sa love, sino itong person na nakakonect ni Water Sign? You could be dealing with a Virgo. Or a Cancer. Person na nakakonect mo pagdating sa love, spirit guides, angel guides for the sign of Water Sign. Ten of Swords is here. Okay. I'm seeing an ending sa inyo na itong person na ito with the Nine of Coins. Could be someone na nagbibigay ng advice. That's the Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Could be someone na nagbibigay ng advice sa'yo before, like maybe a friend or a best friend na laging nandyan para sa'yo before. And, I feel like kahit anong iwas or hindi pagpansin ang gawin mo dito sa person na ito, lagi siyang nasa isip mo. Or naiisip mo pa rin siya. May mga times pa rin na naiisip mo siya. So, may mga nasa isip at emotions ninyong dalawa ng person na ito. Magsimula tayo sa'yo. You do have here the Eight of Cups. Okay. You're thinking about your future. With the Four of Cups, parang hindi ka sigurado. Maybe kaya hindi ka gumagawa ng desisyon kasi hindi ka sigurado. Maybe with the Eight of Wands, kinoconsider mo rin kung ano ang magiging tingin or ano ang palagay ng family mo or mga tao sa paligid mo. Diba? Pwedeng you want to like i-take itong offer na ito or itong person na ito from the past. Maybe gusto mo siyang magkaroon ng connection sa inyo but kino-consider mo pa rin kung ano yung sasabihin ng mga person or family.
or friends mo ngayon. You do over the moon, so you're still thinking about this past person. And, laging, yung iba napapanaginipan pa nga eh. But anyway, ano naman nasa isip at emotions niya for you? I feel like you're worried, yeah. Masyado ka nagwo-worry. Yun nga, sa kung ano man yung sasabihin ng ibang tao or ng mga taong friends or family mo sa connection mo. Or with this person, King of Wands is here, the Hierophant. This is a very mature person. Page of Cups, yeah, there's a lot of love mula dito sa person na ito. Three of Wands is here. Sa nakikita natin, this person miss you a lot. And at the bottom of the deck, the Ace of Cups is here. There's a lot of love and attraction mula dito sa taong to. Masyado nga lang toxic pa ngayon sa kung ano man yung pinagdadaanan niya. With the Four of Swords, kaya wala siyang magawa. Wala siyang magawa sa situation niya. But anyway, this person is thinking about you. This person miss you a lot. And mahal na mahal ka nitong taong to. Like ever since. The first time na nakita ka niya, the first time na nakahawak ka niya yung kamay mo, the first time na nagkaroon ng pag-uusap sa inyong dalawa, it's always the same feeling. Nandun pa rin. You are always there sa kanyang heart, sa kanyang isipan. Attracted siya sa'yo noon, attracted pa rin siya hanggang ngayon. So what will happen in the near future for the both of you? In the near future for the both of you. I feel like ayaw mong mawala itong mga tao sa paligid mo na which is importante sa'yo. Kumbaga, you're thinking about your future pero hindi mo kaya mawala yung mga taong mga nasa buhay or paligid mo ngayon. You do have the Nine of Swords. In the near future for water sign, the Six of Pentacles, and you do have the Judgment. One more card for water sign. Seven of Cups is here in the near future. One more card. Bottom of the deck is the Page of Pentacles. Five of Pentacles. The Fool. Wheel of Fortune. Six of Cups. Okay, this past person, nakikita natin na magte-take siya ng risk dito. With the Five of Pentacles, this person will try to come back sa buhay mo. And you have a lot of insecurities here. Pero hindi mo kailangan ma-insecure. I mean, you look pretty, babae man or lalaki. You look pretty, but you see yourself as the Six of Pentacles. Parang mapagbigay or maganda lang ang tingin nila sa'yo because you feel like nakakatulong ka or nasa mataas ka. Okay, so you might feel like na parang yun lang yung gusto nila sa'yo na kasi marami kang kayang itulong. But honestly, you have here the Judgment. Gusto nilang maging like kung may mga tinutulungan ka, gusto nilang maging friend ka, or if you're nasa mataas na posisyon like maybe may negosyo, ito yung mga taong gusto nila maging amo ka, gusto nila maging employer ka because you have this ability na like ang ganda ng tingin nila sa'yo. Not only physically, but sa kung ano yung mga meron ka, sa ugali mo, etc. The Seven of Cups, I feel like in the future, I can see a meeting, pakikipag-usap sa mga kaaway, sa mga kinakatakutan mo noon.
And you have a lot of things to offer. And then marami din naman silang maitutulong or mas madadagdagan pa kung ano man yung mga, I feel like, collection. Or mas lalong madadagdagan kung ano yung mga meron ka because sa tulong na kayang ibigay nila. For some of you, that's money or whatever you're dreaming, you're wishing for. Kung ano man yung kinokoleksyon mo ngayon. Kung ang iniipon mo ngayon ay pera, pwede yun. May kinalaman sa pera. In the future, this person, sabi ko nga may pagbabalik mula sa taong to. This person will make this big change sa'yo. And I can see an offer here. With the Temperance, matagal niya nang gustong ibigay or i-offer sa'yo to. And in the near future, nakakita tayo ng courage or lakas ng loob para ibigay or gawin ito sa'yo. Queen of Swords is here. And the Two of Wands. Ten of Wands. Someone here is kailangan lang niyang i-end yung pagiging silent sa connection. And if that is you, kasi nga ikaw yung parang nakikita natin hindi nagiging open, kailangan mo lang maging open. Kailangan mo lang sabihin ng totoo sa kanya or sa mga tao sa paligid mo. Huwag ka matakot sa kahihiyan or sa kung ano sasabihin ng iba. Kasi buhay mo pa rin yan. Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, kailangan mong i-accept ito ng buong buo. And then, wag mong humarap ka ng taas yung noo. Okay? Kayang-kaya mo to. Okay? And, yun nga, physically, wag kang ma-insecure because you are beautiful. Babae man or lalaki. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.